Ma'am, she Ice is back, balakubak! So, eto na po, at nagbabalik na tayo sa mini vlog. Pasensya na po, medyo natagalan simula nung huling upload. Anyway, lately nga pala, dahil lagi kaming nandoon sa kabilang bahay dahil nga sa paglilinis na pinaggagawa ko doon. So, bago pa man din ako magsimula, eto at nag-dinner date. Dinner date, nag-date lang kami saglit ni Pinggoy sa SB. Sabi ko kasi, kailangan ko ng kape. Kailangan ko ng pampagana para talagang ganahan ako maglinis dito. Ito nga pala yung tripod ni tita or phone holder. Yan ang ginagamit ko every time naglilinis ako dito. So, ganyan nga karami yung mga dumi na kailangan kong ayusin. And kaya ko lagi sinasabi, kailangan ko ng pampaganang maglinis kasi sobrang daming gamit. Talagang pag tinignan mo palang nakakawalang gana na dahil alam mo na agad na mapapagod ka ng husto. So, mga 6 na oras ako naglinis dun pagka-uwi ko ng apartment. Nagutom ako. Nakatulog lang din ako ng ilang oras niyan and then balik na ulit kami sa kabila, pero this time dumaan na nga kami ng Southwoods Mall kasi ito ba namang si Pinky kaya gustong-gustong nandun sa bahay ng lolo kasi nakakahiram siya ng cellphone ng lolo niya. So ang nangyari, si Pinky kasi yung may hawak, last touch siya nung nasira ng tuluyan yung cellphone, although luma naman na siya, may sira naman na siya, pero si Pinky kasi yung may nakahuling may hawak, syempre hindi naman pwedeng hindi natin palitan. At saka yung cellphone na lang kasi na yun yung pinakakasiyahan talaga ng lolo nila, nakakadood siya doon ng mga Kalinga Prab, mga gadon. So, yung sa TV kasi nila sa kwarto, more on sound lang, music lang yung napapakinggan doon. Kaya sabi ko, ay kailangan talaga mapalitan. Hindi naman kailangang mahal. Basta yung meron lang white tee at saka magagamit niya for call, for text. So, ang mahal ng mga phone sa mall, chinek ko online. Mas mura siya. Kaya naman, umorder na lang ako sa Orange app. Only the hits. Sige. Hindi mo nilakasan eh. Sabi dyan ko ba? Alis dyan, sis. Anong point ng ano? Lakasan mo, tapos ikaw lang ng momentum. Ang hirap niyang kontrolin. Ba't ako nagawa ko? Huwag ka matakot kasi hindi naman bibigay yan eh. Ba't sa'yo kanina? Hindi kanina, napindot ko kasi. Up to now, hindi ko talaga mahuli yung kiliti ng paggamit ng smart hula hoop. Pero hindi ko yan tatantanan. So anyway, eto nga pala yung naisipan ko. Itong mini drawer namin. Bala ko siyang ilipat dito sa ilalim ng stove rack / working table ko yan. So, ito nga palang malaking box na ito. Ang laman yan ay yung mega box cabinet. Dahil kung saan-saan na ako napadpad sa mall, palengke, Shopwise, department store, hindi talaga ako makahanap ng ganyan. So, in-order ko na online. Tapos maya nga, dumating na nga itong cellphone ni Tito. Ang bilis! Sa Samsung ko talaga to binili. And ayan nga pala yung itsura niya. Nagulat nga ako kasi sa mall, nasa 5 something yan. Tapos, habang nasa mall kami, chinek ko online sa Orange app. Hala, almost half the price kasi nasa around 2.8 lang yung binayaran namin dun para sa cellphone na yun. Then tuwang-tuwa pa ako dahil nailapat ko nga dito sa ilalim ng stove rack yung drawer kong maliit. So bago pa man din maligo, nagpalit na muna ako ng mga tuwalya namin dito. So sa likod lang ng pintuan sa may kwarto, dito lang din nakasabit itong aming mga bath towel. Natutuyo naman siya dyan in fairness. Tapos itong maliit na carpet namin sa kwarto, dadalhin namin siya sa kabila para merong patungan talaga yung rocking chair. Alam mo, matagal ko na kasi talagang gusto ng rocking chair. Kaya nga nung may naglalako dito na pambatang rocking chair, pinatos ko na. Tapos eventually, after a few months nga, binigay ko na doon sa pinsan ni Pinky kasi nagkaroon nga kami ng itong maliit na sofa dito sa kwarto. Tapos, nung nagka-chance naman na magkaroon ako ng modern rocking chair, hindi naman kasya dito sa apartment. Sabi ko, doon na nga lang sa kabila. Total, lagi naman din nandoon yung mag-aama ko. At saka para magamit din ni Tito, para pag nagpapahinga siya doon, mag-rocking chair lang siya. So, dahil ito nga palang blue na drawer, kailangan ko siyang alisin dahil ile-let go ko na ito. Talagang minadali ko na rin talaga yung mga bagay-bagay. Dahil ang naisip ko, itong drawer na ito, dapat ibebenta ko talaga siya para sana pandagdag doon sa pinambayad ko sa mega box na cabinet. Pero naisip ko, nung naglinis nga ako sa kwarto ni Tita, napakadami niyang mga damit na walang malagyan talaga. So, yung pagdideclutter, hindi ko na talaga i-insist kay Tita yan kasi alam mo na, pag elderly na, mahirap na talaga yung pilitin sa mga bagay-bagay. Baka malungkot pa ba siya? Siyempre, pag mga oldies na, as much as possible, ayaw mo nang sumama yung loob ng mga yan. Kaya ang naisip ko, ay itong drawer na blue, kay Tita na lang. Diyan niya mailalagay na maayos yung mga damit niya. Walang kasira-sira yung drawer ko na yan. Ayaw lang talaga karamihan ng mga nanonood. Dahil nga daw,
Kakaiba daw yung kulay sa iba naming damitan dito. Pero all in all, ang ganda ng quality ng Zoe na drawer. Tapos noon, yung anak kong panganay, ang trip niyan is aakyat siya dyan sa ibabaw ng blue drawer na yan. May kabigatan na rin yung panganay ko noon. Never man lang lumundo yung ibabaw ng Zoe drawer. Kaya sobrang worth it niyan. Anyway, andito na nga pala ako at naka-move on na nga rin agad ako dahil meron na akong ipapalit dyan. So, ang naisip ko, para at least seamless lang yung dating, ganitong cabinet na nga lang. Pero, yung una kasing cabinet namin, yan yung style niya ay yung may mga sabitan, parang closet yung dating. Pero ito namang bago, shelf siya sa loob. Marami siyang shelf sa loob. So, dati nga, hindi ako aware na may iba-ibang klaseng model pala yan. Ibang model yung may sabitan, ibang model yung ganitong bago na may mga shelf. Mas mahal ito kasi maraming shelf nga siya. So, anyway, itong manual, nilalagay ko lang siya dinidikit ko lang siya sa ibabaw para in case in the future na kailangan siyang i-disassemble, tapos i-assemble ulit. At least, andyan lang yung manual. Hindi ko nakahagilapin kung saan nakadikit lang sa loob. So, yung mga pinag-aalis ko nga palang damit from the blue drawer, pinagsasalpak ko na lang din dito. At saka, even yung ibang mga gamit, dito ko lang din ilalagay. Kasi as much as possible, ayoko na ng clutter nga sa may damitan area namin. At saka sobrang dami ko na palang na-declutter na damit. Kasi kaunti lang yung mga nailagay ko dito. Ang dami pang space. So, ibig sabihin, ang dami ko na pala talagang na-let go ng mga damit. And magde-declutter pa ako soon. So, ayan nga pala. Dito ko lang nilagay ulit yung sofa. So, ang balak ko ay pag may time na ako, no? Nagmamadali na kasi ako ngayon dahil pupunta na ulit kami sa kabila. Etong bagong cabinet, ililipat ko siya ng pwesto doon sa kanan kasi yan yung lagi kong kailangan mabuksan. And then yung kabilang side. Basta yun, i-update ko na lang kayo very, very soon. So, ito nga pala yung sinasabi ko na sabitan version. O, ibang model yan ng ganitong megabox. Mas affordable yung ganyan. And maliban nga pala dito sa color beige na napili ko, may gray din yan. So, may link ako nito sa comment section, pati na rin sa bio ko. Search nyo lang. Megabox cabinet sa aking bio. Okay? So, eto nga pala, sinukat ko yung loob niya kasi naisip ko, baka kailanganin ko ng organizer dito para alam ko na kung ano yung sukat ng organizer na bibilhin ko. So, magka-canvas muna ako kung saan may pinakamurang organizer. So, inabot na nga kami ng gabi. Ang dami namin kailangan bitbitin. So, itong maliit na fan, bibit-bitin namin. Pero, iuwi rin namin yan para lang meron kaming malakas na electric fan ba habang nandun kami. So, eto na nga at on the way na nga kami sa kabilang bahay and grabe naman talaga kasi during that time, 100k na tayo. Tapos may pa-surprise pa nga silang ganyang balloon. Tapos meron pang happy 100k. And thank you very much guys sa inyong pagsusupport, sa mga simpleng content ko. Grabe, naaaliw kayo sa mga ganitong bagay kasi hodang puro mga basura, mga kalat yung nakikita nyo sa content ko. Talagang pinapanood at sinusuportahan nyo ako. Maraming salamat guys ha. So anyway, maliban nga pala doon sa mga drawer, binitbit din muna namin yung lumos para naman makapag-movie night kami. Tapos, sinet up lang talaga namin yung lumos. Umalis agad kami ni Pinggoy papunta sa mall dahil nga, balak talaga namin palagyan to ng tempered glass kasi baka pag hiniram na naman ni Pinky, nalaglag, baka mabasag, sayang naman. So, bibila na rin namin siya ng phone case and yun nga rin yung mali ko kasi dapat pala, pag order ko pala ng phone, umorder na rin ako ng phone case dahil yung presyo dito sa mall, parang times 2, times 3 talaga. Pero wala ka namang choice dahil kailangan mo. So, mapipilitan ka talagang bumili pansamantagal ng phone case na magagamit. So, ayun na nga at within about 10-15 minutes, meron na siyang tempered glass, color black na case lang inilagay namin. Ang ganda ng Samsung phone na ito. I mean, pang basic na phone siya, pang YT, phone call, text message, tas nasa 2.7 ko lang yun nabili. Link ng Samsung phone na sa comment section or sa bio. Alam mo, sa dami ng mga pinag-aasikaso nga namin ni Pinggoy, ito mag-aalas 10 na nga kami nakapag-dinner dito sa malapit lang na Roots na cafe dito sa area namin. So, kumain lang ako kasi sabi ko, kailangan ko talaga busog na busog ako dahil nga, maglilinis na naman ako. So, ayan na nga, nabusog na nga ang momshi nyo. Ginanahan na nga at naglinis na nga ulit ako dito. At saka, merong ibang mga nagsasabi na itong cabinet na ito, Nara kasi ito, pinturahan ko daw ng white or light colors. Actually, during pandemic, diba, nabanggit ko na dapat ibebenta yan kaso hindi nga ma-let go ni tita sa murang halaga. So, tinanong ko na rin naman before kung okay lang bang pinturahan yan. Pero wag na lang daw kasi para ma-maintain daw yung pagka-antique
feels or antique vibes niya. So, hindi ko na pinilit na pinturahan. So, eto nga pala yung huling beses na naglinis ako doon na inabot ako ng hanggang 1:00 ng tanghali. So, nagpahinga lang ako saglit noon, kain, tapos pumunta pa ako ng mall. Nagawa ko pa talagang mag-mall kasi hodang 13 hours ako naglilinis. Tapos prior to that, yung mga pag-assemble pa ng cabinet sa apartment, pinagagawa ko. Grabe talagang ginawa ko sa katawan ko para talagang sinagad ko nga. So anyway, ito nga pala, may mga binili lang akong essentials, toiletries dito sa grocery. Tapos habang naglalakad nga ako, may nakita ko dito massage chair. Tinanong ko muna yung nag-assist dito kung may menstruation po kasi ako, pwede po ba akong magpa-massage? Pwede naman daw. So ayun nga, at for the upo nga ako dito, siguro mga 30 minutes lang ako dito. Hala, hindi ko na malayan. Sa sobrang sarap ng massage, nakatulog ako. Feeling ko nakanganga pa ako, pero keber na lang talaga kasi grabe yung pagod ko and sobrang sarap sa feeling talaga nung na-massage nga ako doon sa chair na yan. So anyway, eto, kinagabihan, dito nga pala kami natulog. Tapos eto, meron pa seafood si Jimbo. So ang dami kong nakain dito. Late na ako nakapag-dinner dahil nga medyo nagpahinga ako ng very, very light after ng matindihang paglilinis. So ayun lang naman yung mga kaganapan lately. Follow for more.